18. Basahin po natin ang salitan. And beginning verse 10, Ephesians chapter 6 verse 10. Salamat po sa mga kasama natin ngayong gabi. Salamat din sa mga kasama natin sa iba't ibang lugar, no? Na kasama po natin. Ephesians chapter 6 verse 10. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that you may able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with preparation. Above all, taking the helmet of faith, wherewith you shall able to quench all the fiery darts of the wicked. Helmet of salvation. Sabay-sabay nating basahin. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you for the passage that we read tonight. Holy Spirit of God, we need your guidance and power, wisdom, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa magapon, sa pagpatuloy mong pagbibigay sa amin ng kalakasan, kalusugan. At salamat din o Diyos, Panginoon mo sa bawat isa. At salamat po Diyos sa bawat isa narito, ang presensya ng bawat isa, Panginoon, higit sa lahat, sa presensya ng Malang Espiritu sa aming kalagitnaan. At ngayong gabi o Diyos, pagpalay mo kami, gabay mo kami Diyos, at bigyan mo kami ng revival sa gabing ito, sa magitan ng mga salita, gamitin mong lingkod. I am nothing, O God, kung wala po ang inyong tulong, kapangyarihan, Panginoon. Bless mo po ang bawat isa sa pagkinig ng mga salita, Panginoon. Nawa, mayroon kaming matutunan sa pangaral ng mga salita, Panginoon. Kaya pagpalain po ang pangaral ng mga salita, tulungan mo yung lingkod. Give me wisdom and power and guidance, Panginoon, as I deliver a message tonight, O God. Cleanse our heart, forgive our sins, and all these things we ask. In Christ Jesus' name, Amen. Praise God. Mapo muna tayo. And pag-aralan natin ngayon ang gabing ito. Ang sabi rito sa ating binasa, finally, brethren, be strong in the Lord in the power of His might. No? Encouragement ni Pablo. No? Ang mensahe natin ngayon, how to become victorious Christian life. Victorious Christian life. Yan po. Paano maging tagumpay ang ating buhay Kristiyano. No po. Ang sa ating binasa sa Ephesians chapter 6 verse 10, sabi niya, finally, brethren. No, this is the word of conclusion. This is the conclusive word of Apostle Paul to encourage the church of Ephesus to be strong in the power of His might. No? To be strong in the power of His might. No? Ibig sabihin, ay tayo ay maging matatag. Hindi sa sarili nating kalakasan. Huwag tayo magdepende sa ating kalakasan o huwag tayo magtiwala sa ating kalakasan. Kundi magtiwala po tayo sa Panginoon, sa Kanyang kapangyarihan. Amen. Our God is a powerful God. Amen. And one of His attribute, our God is His omnipotent God. All powerful God. All powerful God. No, ibig sabihin, He is in control of everything. Siya po ang may control, may hawak ng lahat. No? At lahat ng mga bagay sa mundong ito ay hawak ng Diyos. Kontrolado ito ng Panginoon. Kaya in-encourage ni Pablo na mga Kristiyano maging matatag. No? Paano tayo maging matatag?
Dahil tayo mga Kristiyano ay mayroong kalaban. Amen. Dito po sa ating binasa, no? At sabi niya, ang ating kalaban ay hindi natin nakikita. Ang sabi niya diyan sa verse, the following verse 11, for put on the whole armor of God. Ay, dito pala sa verse 12. For we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against power, against ruler of darkness of this world, against spiritual weakness in high places. No? Nakita natin, no? Ang ating kalaban, no? Rulers of darkness. Sino ang rulers ng darkness? Walang iba kundi si Satan, no? Meron tayong kalaban, no? Magmula na tayo inaligtas ay ang kalaban natin ay diablo. Amen. Ang kalaban natin ay diablo, si Satan, no? At makita natin against the spiritual wickedness. Ang kalaban natin ay kasalanan, no? Yan po. Wickedness, no? Katiwalian, yan. So paano natin malabanan itong mga bagay nito, no? Kailangan maging matibay tayo, maging matatag tayong Kristiyano, no? Para matagumpayan natin ang ating buhay Kristiyano. Nagkaroon tayo ng victorious Christian life. Yan, victorious Christian life. Yan po ang tema natin. We must have a victorious Christian life. Matagumpay ang ating buhay Kristiyano. Ano? Kasi tayo ay, we are in the winning side. We are in the victory side. Amen. Kaya nga, sabi niya sa verse 13, take hold the whole armor of God. Na verse 13. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may able to withstand in the evil day. To withstand means para tayo maging tagumpay, no, sa panahon ng masama, no, ay having done all. Ibig sabihin ng having done all, malampasan natin, matagumpayan natin, no, ang evil day sa ating buhay. Maging matatag tayong Kristiyano at matibay na Kristiyano, matagumpayan natin, no, ang lahat, no, that they may able to withstand in the day. Having done all. Amen. Having done all, malampasan natin ang lahat ng mga pagsubok, mga problema, mga kalaban, no, natin sa buhay. Kaya nga sabi niya, the last phrase of in verse 13, having done all, to stand. To stand. Dapat ang Kristiyano ay manatiling nakatayo pa rin kahit sa evil day, sa kahirapan, sa kalaban, no? Nakatayo pa rin ang Kristiyano. O, yan. So, paano natin matagumpayan, maging victorious Christian life tayo, mga kapatid, no? So, maliwanag po sa salita ng Diyos, sabi niya, na, wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may able to stand. No? Sa una, we need to stand with the Word of God. We need to stand with the Word of God. Oo. Tumayo tayo na mayroong armor na salita ng Diyos. Yan. Hindi tayo makatayo, hindi tayo makalaban. No, hindi natin kayang paglabanan. No, ang kalaban, ang sanlibutan ito, kung walang salita ng Diyos. Kaya we need to stand. Hindi lang tayo basta stand. Stand with the Word of God. No? Stand therefore, having your loins girt about with truth. Loins of truth. Ibigkis natin, no? Ang truth, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Nakabigkis, no?
nakasuot, nakasukbit ang ating armas para makatayo tayo sa evil day, sa panahon ng masama, no? Ng kalaban, no? Ang armas natin, put on the whole armor of God, no? That you may able to stand in the evil day. Stand therefore, having your loins girt about with truth. With truth. Yan. The truth is the word of God. Yan po ang armas natin, mga Kristiyano. Ang salita ng Diyos. Stand with the truth. Amen. And the truth stand you. Amen. In Isaiah 40 verse 8, no, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever. Amen. The word of God stand forever. Amen. Nandyan ang salita ng Diyos. Pag hawakan natin ang salita ng Diyos, and the word of God will stand in the evil day. No, in the enemy of our faith. No? Kaya the word of God stand forever. Amen. Ibig sabihin, para tayo maging tagumpay sa ating buhay Kristiyano, kailangan lagi nating hawak, sukbit, no, sa ating buhay. Hawak natin ang salita ng Diyos. Loins of truth. No? Nasa baywang ang ating armas. Parang mga military, parang mga pulis. Lagi yan, hindi pwede yan, umalis na walang armas. Nasa baywang ang armas, kapatid. No? Nakahanda na may armas palagi ang ating kapulisan. Ganon din ang Kristiyano, kapatid. Dapat nakasukbit ang armas natin. Walang iba kundi salita ng Diyos. Loins of girt. No? Nakasinturon ang salita ng Diyos. Amen. Yan po ang girt. No? Pag nasira ang girt, naputol ang girt, no? Wala nang sukbit ang Kristiyano ng salita ng Diyos. Ano mangyari sa Kristiyano? Oo. Malaglag. Mapaya ang Kristiyano. Pag walang salita ng Diyos, mapahiya tayo sa ating kalaban, kapatid. At wala tayong kalaban-laban kung wala ang salita ng Diyos. Girt with loins of truth. Wag itong mahiwalay sa atin. Ang armas, walang iba kundi salita ng Diyos. Amen. No. Kasi mayroon tayong kalaban. Diablo, hindi natin nakikita. At hindi tayo tatagal sa laban. No? Hindi tayo maging tagumpay sa laban kung wala ang salita ng Diyos. Amen. Kung walang salita ng Diyos, ang Kristiyano, maging talunan na ang Kristiyano. Kaya maraming Kristiyano, talunan, nawala na. Bakit? Ang una dyan, nawala ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Inalis niya ang salita ng Diyos na yan ang pinakamahalagang armas sa laban ng Kristiyano. Araw-araw sa buhay natin, mayroon tayong laban, kapatid. Every day sa buhay natin, we are in the battlefield of our Christian life. Ay kung wala kang salita ng Diyos, matatalo tayo, magapi tayo ng diablo. Kaya nga, ang salita ng Diyos, yan po, isukbit natin. Yan ang ating armor. Yan ang ating sword. Sabi ng Hebrews chapter 4, verse 12. No? Hebrews verse 4, verse 12. Tingnan natin muna. No? Hebrews 4:12. Anong sabi diyan? The word. Tingnan natin muna. 4:12 yan. For the word of God is quick and powerful. The powerful weapon of Christian is the word of God. Amen. Laban sa sanlibutan, no? And sharper than
any two-edged sword. Amen. Two-edged sword. No? Doble ang talim. Oo. Kaya, hindi makailag ang kaaway kung mayroon kang salita ng Diyos. Laging may tama ang kaaway, ang kalaban, pag mayroon kang salita ng Diyos. Two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints of marrow, and discerner of the thoughts and intents of the heart. Ganon, kapangyarihan, katalas ang salita ng Diyos. Amen. Kaya lagi nating isukbit ang salita ng Diyos. Tanda natin, mayroon tayong kalaban. Amen. Ang armas natin, walang iba kundi salita ng Diyos. Kaya sabi ng 2 Peter chapter 2, chapter 5, verse 8, be sober, be vigilant. No? The devil is as a roaring lion seeking whom he may devour. No? The devil is as a roaring lion seeking whom he may devour. Sino ang i-devour niya? Yung mga mahinang Kristiyano. Amen. Mahinang Kristiyano. Yan po ang mga Kristiyano. Mga Kristiyano na discouraged, mga Kristiyano na depressed. No? Na wala ng salita ng Diyos. No, discouraged. No? Kaya the best tool of Satan is discouragement. No, ang mga Kristiyano ma-discourage. Amen. Yan po ang sangkap ni Satanas, pakana ni Satanas na i-discourage ang mga Kristiyano. Lalo na kung wala kang salita ng Diyos. Wala kang panlaban sa discouragement, sa depression ng buhay na ito. Kung wala kang salita ng Diyos. No? Kaya ang panangga natin sa ating kalaban, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Kaya maging ang Panginoong Kristo, ang panangga niya sa dyablo ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Tingnan natin sa Matthew chapter 4 verse 4. Sa verse 3, and when the tempter came to him, and he said, if thou be the Son of God, command this stone be made bread. Amen? Ay kung ang Panginoon nga na-tempt ni Satanas, lalo pa kaya tayong Kristiyano, lalo pa kaya na wala tayong salita ng Diyos, lalo na kung wala ka pa sa simbahan, wala ka pang narinig ng salita ng Diyos, wala ka pang ka-fellowship, kapatid. No? Nandyan ang tempter, walang iba kundi si Satanas. Oo, sabi niya if thou be the Son of God. If hindi lang discouragement, hindi ka lang i-discourage, kundi he put doubt in your life. If, biro mo yan, if magdadalawang isip ka na, magda-doubt ka na sa Diyos, if, no? Sabi yan, thou be the Son of God. Yan. Pag pumasok, no, ang salitang if sa Kristiyano, magkaroon ka ng doubt sa Panginoon. No, mawala ka ng tiwala sa Panginoon. I-discourage ka ng kaaway, ng dyablo. No? So, nangyari po yan sa Panginoon mismo. Tinukso ang Panginoon. No? Dahil ang Panginoon ay gutom na. Amen. Pag ang Kristiyano, gutom na, yan. Madali ka bumigay. Amen. Oo. Yan po. Kasi imagine, 40 days and 40 nights, nagpasting ang Panginoon. Siyempre, gutom ang Panginoon. Alam ng dyablo na gutom ang Panginoon. No. Kaya nga sabi niya, kung ikaw totoong Diyos, anak ng Diyos, gawin mo ang bato na tinapay. No. Pero ang panangga ng Panginoon, no, sa kaaway, sa dyablo, ay ang salita ng Diyos. Kaya nga sinabi niya sa Matthew chapter 4 verse 4, as it is written, a man shall not live by bread alone, but by the word of God
that proceeded out from the mouth of God. Amen. Ano ang kanyang pambato sa kaaway, sa dyablo? Salita ng Diyos. Sabi niya, as it is written, nakasulat na. Ano ang nakasulat na? Walang iba kundi salita ng Diyos. The Word of God is written. Word of God. Salamat, mayroon kang written Word of God. Amen. Kaya nga, nandyan yan. Hawak mo lagi ang written Word of God. Amen. Maganda, mayroon kang cellphone, mayroon kang apps dyan sa cellphone na Bible, pero mas maganda, hawak mo ang Biblia, salita ng Diyos. Amen. A man shall not live by bread alone. We have written Word of God. Imagine, we have the written Word of God. We have 66 books. Amen. Panangga natin sa kaaway. Amen. Ang salita ng Diyos as it is written. Praise God. We have the written Word of God. The King James Bible. Amen. Yan po. Hawak natin ang Word of God. Para ano? Para makatayo tayo sa panahon ng evil day. Sa panahon ng kaaway. Yan. Sa panahon ng pagsubok, ang panangga natin sa mga pagsubok, kaaway, kundi, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kaya kailangan natin, lagi yan, hawak ang salita ng Diyos, hindi lang natin hawak ang salita ng Diyos, kundi binabasa natin palagi ang salita ng Diyos. Sabi ng 1 Timothy 4:13, give attendance to reading and exhortation. O bigyan natin ng halaga, bigyan natin ng oras, bigyan natin ng atensyon ang salita ng Diyos. Amen? No? Sabi nga sa Psalm 1 verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Thou doth meditate day and night. Amen? Meditate the word of God day and night. No? Kung binabasa natin ang ating mga cellphone, nagbabasa ka ng cellphone, day and night, pagising mo, cellphone, pagtulog mo, cellphone, ganon din ang salita ng Diyos. Dapat day and night din ang salita ng Panginoon. Amen? So we need to study the Word of God. In 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman needed to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam mo ang salita ng Diyos. Kaya kailangan ng study. Amen? Kaya sabi ng iba, mahirap kayo mga Baptist, ang Bible ninyo, King James Bible. Mahirap intindihin. Kasi nga tayo ay hindi English people. Pilipino tayo. Kaya nahirapan tayo sa English. Kaya we need to study the Word of God. Aralin natin ang salita ng Diyos. Amen. Para tayo ay magamit ng Panginoon, a workman needed to be ashamed, rightly dividing the Word of truth. Para hindi ka madaya ng kaaway. Mayroon tayong salita ng Diyos. Amen. Kaya hindi lang yan study. I-memorize mo ang salita ng Panginoon. Amen. I-memorize natin at ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Lagi nating ipasok sa puso natin ang salita ng Diyos. Amen. Yan sabi ng Psalm 119 verse 11, thy word that hid in mine heart that I might not sin against thee. Hid. Ibig sabihin ng hid, bigyan natin ng halaga. No? Parang treasure. Yung ginto mo. Yung ginto natin, hindi natin yan pabayaan na kalat-kalat lang. Kailangan hid, treasure. Itago mo yan. Ganon din ang salita ng Diyos. Ano natin? No? Treat the Word of God as treasure in our life. Amen? Treasure natin to. Ito ang magpalayo sa atin. Kalaban sa kasalanan. No, ito ang maglalayo sa atin sa kasalanan. Ang sabi niya, thy word that hid in mine heart, that I may not sin against thee. Para tayo
salita ng Diyos ating iimbakin sa ating mga puso. Ipasok sa ating puso para hindi tayo magkasala laban sa Diyos. Amen. Yan po, no? Hindi tayo makasala laban sa Diyos. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos, no? Kaya pag wala ang salita ng Diyos, no, maging talunan tayong Kristiyano, no? Lalo na kung wala ka sa simbahan, wala ka sa pakinig ng salita ng Diyos, madali tayong magapi ng kaaway, kapatid. Kaya para tayo magtagumpay sa ating buhay Kristiyano, stand with the Word of God. Amen. Na next thing in Ephesians chapter 6. In verse 13. Diyan pa rin tayo, no? Verse 14. Stand, therefore, having your loins girt about the truth, and having on the breastplate of righteousness. Breastplate of righteousness. Amen. Breastplate, no? Ang breastplate, ginagamit yan para to protect the breast, no? To protect the vital parts, no? Kailangan mayroon kang breastplate para hindi ka matarget ni Satan. Amen. Breastplate. Yan. To protect your heart, your feeling. Yan. Your righteousness. Breastplate of righteousness. Ibig sabihin, nasa tama ka. Nasa kalooban ka ng Diyos. Amen. Para tayo maging tagumpay na Kristiyano, kailangan nasa righteousness ka. Breastplate of righteousness ka. No? Para mayroon kang proteksyon sa ating buhay Kristiyano. Para hindi ka matarget ni Satanas. Dapat ikaw ay nasa kalooban ng Diyos. Number 2, stay in the will of God. Oo. Manatili ka sa tama. Manatili ka sa kalooban ng Diyos. Yan lamang ang paraan para tayo maging tagumpay sa ating buhay Kristiyano. Na ang Kristiyano dapat ay mayroong breastplate of righteousness. Ibig sabihin ng righteousness, nasa kalooban ka ng Diyos. You are right with God. You are walking uprightly with God. You are walking in the will of God. Yan po ang sangkap na pangalawa. Para tayo maging tagumpay sa ating buhay Kristiyano. Manatili ka. Huwag kang umalis sa kalooban ng Diyos. Amen. No, yan po. Yan sa lagi nating sinasabi, narinig ninyo, the safest place in this world if you are in the center of the will of God. Yan ang pinaka-safest place ng isang Kristiyano na siya lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Nasa kalooban ka ng Diyos. Mahirap sa Kristiyano na wala ka sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya nga sabi ng Romans 12 verse 2, Romans 12 verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Dapat ang Kristiyano nasa perfect will palagi ng Diyos. Amen. Amen. Perfect will ng Panginoon. Kaya nga sabi niya ni Paul, be not conformed to this world. Dapat ang Kristiyano ay hindi nakipag-compromise. Hindi natin ginagawa ang gawain ng sanlibutan.
We don't conform to this world. Amen. We didn't conform to this world. Kasi iba ang sistema ng sanlibutan. Amen. Sa sanlibutan, kahit hindi ka magsimba, okay lang. Kahit wala kang salita ng Diyos, okay lang. Sabi ni Paul, be not conformed to this world. Amen. Huwag tayo makipag-compromise sa sanlibutan. No? Huwag tayo makipag-compromise sa kasalanan. Kasi wala ka sa kalooban ng Diyos. Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, hindi safe ang buhay mo, Kristiyano. Oo. Wala kang proteksyon sa buhay natin, kapatid. Dapat natin malaman yan. No. Wala tayo sa proteksyon. Wala ang pabor ng Diyos. Biro mo yan. Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, wala ang favor ng Diyos sa atin. Kaya we need to stay in the will of God. Do things approved by God. Sabi rito. Sabi niya, renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will. Dapat ang ating ginagawa ay acceptable sa Panginoon. Nakakalungkot kung ang ginagawa natin sa tao pa lang, hindi na pasado, hindi ka na acceptable sa Panginoon. What is good? Amen? Siyempre, anong kabaliktaran ng good? Bad. Amen? Kaya kapatid, no? Gawin natin ang katanggap-tanggap sa Panginoon. Gawin natin lang ang kalooban ng Panginoon. Sigurado, maging tagumpay tayo sa ating buhay, Kristiyano. Amen. Gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang kalooban ng Diyos sa Kristiyano? Aba dapat ang kalooban ng Diyos ng Kristiyano ay dapat sa pananambahan every Sunday. Ay kung wala ka sa pananambahan, kapatid, wala ka sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, wala ang pabor ng Diyos sa atin. Tapos, nag-expect ka pa na pagpalain ng Panginoon. Na wala ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya, kapatid, mahalaga, manatili ka lang, kapatid, sa kalooban ng Diyos para makuha natin ang pabor ng Diyos sa atin. Amen? No? Kaya dapat hindi tayo sumasang-ayon sa sanlibutan. Amen? Wala tayo sa sanlibutan. No? Pag-araw ng pananambahan. Amen? No? Nakakatakot sa Kristiyano na wala ka sa kalooban ng Panginoon. Dapat tayo mga Kristiyano, matatakot tayo. Kasi bakit? Delikado. Wala ang pabor ng Diyos pag wala ka sa kalooban ng Panginoon. Kaya the most dangerous thing, no? The dangerous place sa Kristiyano, if Christian is doing things not in the will of God. Amen? Dangerous po ng Kristiyano, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Nakakatakot. Pero maraming Kristiyano, hindi sila natatakot pag wala sa kalooban ng Panginoon. Dapat malaman natin, ano ba ang kalooban ng Diyos? Ano ba ang perfect will ng Panginoon? Dapat malaman natin ang perfect will ng Panginoon. Kasi nga, dangerous pag wala ka sa kalooban ng Diyos. Pag wala ka sa kalooban ng Diyos, tanda natin, there is always consequence. May consequence dyan, kapatid. No? Kaya, kapatid, no, tanda natin, mayroong consequence pag wala ka sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi biro na wala ka sa kalooban ng Diyos. Oo. Wala ka sa pananambahan. No. Kaya kapatid, dapat ang pabor ng Diyos at proteksyon ng Diyos
dapat nasa kalooban ka ng Panginoon. Amen? In Psalm 84 verse 10. Tungay natin ang Psalm. Verse 10. For a day in thy courts is better than 1,000. I had rather to be doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness. Amen? For the day in the courts, yung isang araw mo sa simbahan ay malaga sa Diyos. Oo, walang kapantay sa 1,000 araw. Nasa sanlibutan ka, doon ka nag-spend ng buhay natin na wala ka sa kalooban ng Diyos. Because you are in the tents of the wickedness. Amen? Sabi dyan, dwell in the tents of the wickedness. Amen? Nakalungkot, no? Ang mga Kristiyano, na doon ka sa tent, sa lugar, no? Ng wickedness, wala ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya sabi ni David, mas maigi pa na ako ay isang araw, kahit lamang tagabantay ako ng pintuan ng tahanan ng Diyos, kaysa doon ako sa sanlibutan, sa kasalanan, kapatid, na wala ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya, pag sa kalooban ka ng Panginoon, nandoon ang pagpapala ng Diyos. Tingin sa verse 10. For the Lord God, verse 11, no? Kaya, mahalaga ang pananambahan sa Panginoon. Mahalaga ang ating presensya sa Panginoon. Oo. Ang isang araw natin sa Diyos, bilang yan ng Panginoon. Mahalaga yan sa Diyos. Sabi niya, verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. Amen? The Lord will give grace and glory. Sipin mo yan, ang salitang word na yan, grace and glory. Bakit tayo nandito sa simbahan? To glorify God. To worship God. Pag i-worship mo ang Panginoon, nasa kalooban ka ng Panginoon, at nandyan ang grace and glory. Kaya grace and glory is inseparable. Hindi pwedeng pag-iwalayin. Magkasama yan. If you glorify God, nasa kalooban ka ng Diyos, glorify God, and grace will follow. Magkasama. Amen? Grace and glory. Another pa, blessing. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Anong walk uprightly? Lumalakad ka sa kalooban ng Panginoon. No good thing will He withhold. Walang mga bagay na ipagkait niya sa iyo. Amen. Walang mga bagay. Ay, ang kanyang bugtong na anak nga, hindi niya pinagkait sa atin. He freely gave us all things. Amen. He spared not His own Son in Romans 8:32. No. Hindi niya pinagkait ang kanyang bugtong na anak. How much more ang lahat ng iyong pangangailangan, hindi ko kayang ibigay yan sa iyo. Pero may kondisyon ang Panginoon. If you walk uprightly. Amen? Lumakad ka sa kalooban ng Panginoon. Walang mga bagay na hindi niya kayang ibigay sa iyo. Kaya dapat, kapatid, kumbinsihin natin ang Diyos para makatanggap tayo ng biyaya ng Diyos. Oo. Ito lang ang sekreto ng Panginoon sa atin. Sundin lang natin. Manatili ka sa kalooban ng Panginoon. Amen? Stay in the will of God. Alamin mo. 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 Alamin
Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay natin, kapatid? We should know the will of God. Paano natin malaman ang kalooban ng Panginoon? We should know also the Word of God. Malaman mo sa salita ng Diyos, makita mo ang kalooban ng Panginoon. Kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, makita mo ang kalooban ng Panginoon. Malaman mo ang kalooban ng Panginoon. Kaya kapatid, stay in the will of God. Amen. So, number 3. Balik tayo doon. Ephesians 6. Dito tayo sa verse 15. And your faith should, with the preparation of the gospel of peace. And your faith should, with preparation of the gospel of peace. No? Yung should. The faith should. Yung sandalyas. No? With preparation. Yung ating mga sandalyas at paa ay nakahanda sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ng mabuting balita. Amen. Yan po ang number 3. Dapat souls conscious ang bawat Kristiyano. Amen. The faith should preparation of the gospel. The gospel of peace. Amen. Faith. No? The faith speaks of our direction. It is figurative. Faith is figurative of soul winning. Dapat ang Kristiyano ay souls conscious. Amen. Conscious tayo sa mga kaluluwa na mapahamak sa impyerno. No. Kaya dapat ang Kristiyano is always on the go in winning souls. Amen. Kaya yung soul winning is not an option. We must go, ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost. Amen? Dapat ang Kristiyano ay conscious, aware, may concern sa mga kaluluwa na mapahamak sa impyerno. Amen? Dapat makita natin, kapatid, no? Ang mga kalagayan ng kaluluwa. Kaya nga sabi ng Matthew 9:35, no? When he saw the multitude, he was moved with compassion. Nung nakita ng Panginoon napakaraming kaluluwa, nagkaroon ang Panginoon ng habag. Nagkaroon ng conscious, ng concern, ng compassion ang Panginoon, kapatid. Dapat makita natin. Ang nakita ng Panginoon, ang mga kaluluwa, ang kalagayan ng kaluluwa, mga kaibigan natin, nakasama natin, no, katrabaho natin, dapat conscious tayo. Sino ba ang mga kasama ko dyan na hindi paligtas? Dapat mabahaginan ko sila ng salita ng Diyos, ng kaligtasan. Dapat makita natin, kapatid. Makita natin, mayroon tayong compassion. No? Makita dapat natin ang nakita ng Panginoon. Ang nakita ng Panginoon ay ang mga kaluluwa na mapahamak sa impyerno. Amen? Kaya sabi niya sa John 4:35, no? Sabi diyan, lift up your eyes on the field, for they are white and already to harvest. Amen? Dapat ang Kristiyano ay soul conscious. We need to harvest the soul. Every day sa buhay natin, dapat nag-harvest tayo ng kaluluwa. Dapat may kaluluwa na nililigtas araw-araw, kapatid. Kung ang bawat isa ay soul conscious lang, may maliligtas. Hindi masiro ang Panginoon sa isang araw. Mayroong maliligtas, kapatid. Kung buksan natin ang ating mga mata, oo,
At makita natin ang mga kaluluwa. No. Makita natin ang kalagayan ng mga tao. No. Na sila pala ay mapapahamak dahil maraming Kristiyano walang pakialam sa mga kaluluwa na mapahamak sa impyerno. Kaya sabi ng Panginoon, lift up your eyes on the field, for they are white and already to harvest. Huwag natin silang hayaan na mamatay na hindi nakarinig ng mabuting balita. Amen? No? Kaya makita natin, kapatid, dapat mayroon tayong vision. Amen? Where there is no vision, the people perish. Proverbs 29 verse 18. Amen? Where there is no vision, people perish. Pero tingnan yung sunod na word. But he that keepeth the law, happy is he. Amen? Yung mga sumusunod sa utos ng Panginoon. Anong utos ng Panginoon? Makita natin ang mga kaluluwa na mapahamak. Amen? Ano sabi diyan? Happy is he. Happy is he. Amen? Masaya. Masaya ka pag mayroong naliligtas. Amen? Happy is he. Anong pinag-usapan yan? Pag-aakay ng kaluluwa. Amen? Masaya. Ang masayang Kristiyano ay Kristiyano na nagbabahagi ng mabuting balita. So, nag-aakay ng mga kaluluwa. Nagdadala sa simbahan ng mga bisita. Amen? Kaya nga ang Kristiyano dapat your faith should with the preparation of the gospel of peace. Lagi tayong nakahanda ang ating mga paa sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Dadala ng mabuting balita. Preparation. Nakahanda ka lagi, kapatid. Handa ka sa soul winning. Amen? Handa ang ating mga paa sa pag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon. Kaya sabi ng Romans 15. Romans 10. Kaya nga ang paa should fit for preparation. Ibig sabihin, soul winning. Amen? Soul winning. Romans 10 verse 15. How shall they preach except they be sent, as it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen? Beautiful are the feet, no, of them that preach the gospel of peace. Yan po ang commendation ng Panginoon sa mga Kristiyano na soul conscious. No. Nag-aakay ng kaluluwa. Maganda ang mga paa na nagdadala ng mabuting balita. Amen? Kadapat ang paa natin, gamitin natin sa pagdadala ng mga kaluluwa. Magdadala ng mabuting balita para sa mga kaluluwa na mapahamak sa impyerno. Amen? Yan po ang kailangan natin. Para tayo maging victorious, tagumpay sa ating buhay Kristiyano. Amen? Kailangan souls conscious tayo. Soul winning is the main thing. Kaya po, paano tayo maging tagumpay sa ating buhay Kristiyano? We need to stand with the Word of God. Stand in the will of God. Nasa kalooban ka ng Panginoon. And Christian must be soul conscious of preaching the gospel that only Jesus saved.
pag ginawa natin yan, maging tagumpay tayong mga Kristiyano. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos Ama sa langit. Thank you, God, for your great message tonight. Panginoon, pinakita niyo sa amin kung paano kami maging tagumpay sa aming buhay Kristiyano. We need to stand in your armor, the armor of truth, which is the Word of God. Ito lang po ang panglaban namin sa kaaway, sa diablo. Panginoon, sa kasalanan. We need to stand. And we need to stay in the will of God. And we need to be souls conscious in preaching the gospel to the lost souls. Sige po, abang tinutugtog at panyaya. Kung ang Diyos nangusap sa atin, gusto natin maging matagumpay tayong Kristiyano sa ating buhay. Magdi ka lumapit sa Panginoon. Magdi mo subukan, magkaroon ka ng souls conscious. No. Maghanap ka ng kaluluwa na mabaginan mo ng mabuting balita. We need to stand with the Word of God. Huwag tayong mahiwalay. Huwag mong hiwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay Kristiyano. At manatili ka sa kalooban ng Panginoon para makamit natin ang pabor ng Diyos sa atin. Ang biyaya ng Diyos sa atin. We need to stay in the will of God. No good things will He withhold that walk uprightly. Sa mga lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Hindi niya ipagkait ang mga pagpapala sa mga mananampalataya na nanatili lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Sige po. Sige po. Ano man ang ilapit mo ngayon, dalhin mo yan sa altar. Sige po. Dito mo kausapin ang Panginoon. Gusto mo magkaroon ng souls conscious, maging handa sa bagay ng kaluluwa, just come. Lord, give me souls for the remaining days. Makapag-akay ako ng kaluluwa. Sige po. Kasapin natin ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for your great message tonight. Salamat, Panginoon, sa mga anak ninyo na lumapit. You know their hearts, O God. Salamat, Panginoon. Tulungan mo mga kapatid, Panginoon. Pagpalay mo sila, O Diyos. Salamat po sa iyong mga salita. Thank you for revival tonight. Thank you for the power of the Spirit, Panginoon. Sa gabay niyo sa tulong at wisdom sa inyong lingkod, Panginoon. Salamat po sa mga anak niyo lumapit, Panginoon, sa kanilang commitment, decision, i-bless mo po sila, Panginoon. Maraming salamat muli. Binabalik ko ang lahat ng pasalamat at papuri. I bring back all the glory and honor to thy name, O God. And all these things you ask in Christ Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Amen. Tinuruan tayo ng Panginoon para maging tagumpay sa ating buhay Kristiyano. Amen. Sige po. Tadako na po tayo sa ating mag-andog sa Panginoon. Sige po. It is more blessed to give than to receive. Sabi po mga kasama namin sa ibang lugar, no? You can send your offering to the Lord. Diyan po sa screen natin. Tawagin na po natin ang ating asset. Let us give cheerfully to the Lord.
Tayo po yung mag-pray sa ating pong offering. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa aming pong pananambahan sa gabing ito. Salamat